Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 25, 2026, Thursday. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Cardo mamayang gabi at si Typhoon Francisco naman ay unti-unting lalayo sa kalupaan. Pero meron pang nabubuo sa may timog silangan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang severe tropical storm Francisco ay nasa hilagang silangan na ng Batanes at kumikilos pahilagang silangan, habang ang southwest monsoon o habagat ang nananatiling pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Bukod dito, meron na rin tayong tropical storm Higos sa mas malayong silangan ng Central Luzon, kaya mas nagiging mahalaga ang maingat na pagbabantay sa mga susunod na pagbabago sa panahon, lalo na sa ulan, hangin at kondisyon ng dagat. Ngayong umaga, si severe tropical storm Francisco o Mekala ay tinatayang nasa layong 400 kilometers northeast ng Itbay at Batanes. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 100 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 125 kilometers per hour at kumikilos ito north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ibig sabihin, si Francisco ay nasa yugto na ng paglayo mula sa hilagang bahagi ng bansa habang tumatahak papunta sa Ryukyu Island at sa dagat sa timog ng mainland Japan. Kahit papalayo na ito, mahalagang tandaan na hindi pa agad nawawala ang impluensya nito, lalo na sa Batanes, Babuyan Island at sa habagat na patuloy nitong nahihila. Kasabay nito, may isa pang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Si Tropical Storm Higos ay tinatayang nasa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 25 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat malayo pa ito sa kalupaan ng bansa, isa itong sistemang kailangan din natin bantayan dahil nasa silangan ito ng Luzon at patuloy ang paggalaw pa kanluran hanggang hilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa ito ang pangunahing dahilan ng agarang masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa, pero kasama na ito sa mas malawak na tropical picture na dapat tinitingnan sa mga susunod na araw. Ngayon, silipin natin ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Para ngayong araw, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, nananatili ang parehong dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa Saturday, June 27, ang heavy rainfall outlook ay nakatutok sa Bataan na maaaring tumanggap pa rin ng 50 to 100 millimeters ng ulan. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa rito ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated area. At sa ngayon, nakataas pa din ang signal number 1 sa Batanes dahil sa epekto pa din ni Bagyong Francisco. Ngayon, pag-usapan natin ang forecast weather conditions sa mga lugar na direktang naapektuhan ng habagat at ni Francisco. Para sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ang forecast ay occasional rains. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ito ang mga lugar na malinaw na nasa ilalim ng mas aktibong monsoon flow, kaya ang pag-ulan dito ay hindi lang mga paisa-isang thunderstorm. Mas may posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na ulan sa loob ng maghapon at sa ilang oras ay pwedeng lumakas hanggang moderate to heavy rains. Para naman sa Batanes at Babuyan Island, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm at ang sanhi nito ay si Tropical Storm Francisco. Bagamat papalayo na ang sentro ng bagyo, sapat pa rin ang lawak at natitirang impluensya nito para magbigay ng maulap at maulang panahon sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ang posibleng epekto rito ay flash floods o landslide dahil sa moderate to at times heavy rains. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Mimaropa, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay ang southwest monsoon. Ibig sabihin, ang habagat ang mas nangingibabaw na nagpapagalaw ng panahon sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila, posible ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may pabalik-balik na ulan at thunderstorm sa ilang oras. Sa Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, bagamat hindi direkta sa ilalim ng sentro ni Francisco, pwedeng maramdaman pa rin ang kombinasyon ng habagat at natitirang impluensya ng mas malawak na sirkulasyon sa hilagang bahagi. Para naman sa natitirang bahagi ng Visayas, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Ang ibig sabihin nito, hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng ulan sa mga lugar na mas direktang nasa ilalim ng habagat. Pero may mga bahagi pa rin na pwedeng makaranas ng biglaang buhos, lalo na kapag naging aktibo ang thunderstorm cells. Sa Mindanao,
ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay localized thunderstorm. Sa kasalukuyang setup, hindi habagat o bagyo ang pinakadirektang nagpapabago sa panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, kundi ang init sa maghapon at ang local moisture na nagpapabuo ng thunderstorm. Kaya may mga lugar sa Mindanao na maaliwalas sa umaga, tapos pagdating ng hapon ay biglang bubuo ang makakapal na ulap at susunod ang malalakas na buhos sa ilang bahagi. Sa track at intensity outlook ni Francisco, si Francisco ay magsisimula ng lumiko pa north-northeastward patungo sa Ryukyu Island at sa dagat sa timog ng mainland Japan. Sa track forecast, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng hapon o gabi, meaning ang direksyon nito ay palayo na sa Pilipinas at ang pag-angat nito, pahilagang silangan ang mas nangingibabaw na senaryo sa ngayon. Pagdating sa lakas, si Francisco ay forecast na hihina bilang tropical storm sa loob ng susunod na 12 hours at magpapatuloy ang unti-unting paghina sa buong forecast period. Malinaw na nasa weakening stage na ito, pero hindi ibig sabihin ay wala na itong epekto habang papalayo. Sapat pa rin ang laki at lakas ng natitirang sirkulasyon para hilahin ang habagat at panatilihing aktibong pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa mas malawak na forecast, ang mahalagang tandaan ay kahit humihina na si Francisco, nananatili pa rin siyang pangunahing driver ng monsoon enhancement sa kasalukuyang setup, habang si Higos naman ay susunod na papasok sa PAR, ngunit mananatiling malayo sa landmass at hindi inaasahang direktang makakaapekto sa weather at sea conditions ng bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas mahabang tanaw sa tropical cyclone situation. Bukod sa mga nabanggit na kasalukuyang sistema, kailangan din nating bantayan ang kasunod na bagyo na maaaring manggaling sa may timog silangan ng bansa. Base sa current long-range model runs, posibleng lumitaw ito sa mga susunod na araw at nakikitang tatawid sa kalupaan sa susunod na linggo. Bukod dito, sa ilang model runs at sa long-range forecast, marami pang nakikitang development sa silangan ng bansa pagpasok ng July. Hindi pa malinaw ang eksaktong bilang, ruta o lakas ng mga susunod na sistemang ito, pero sapat na ang signal para sabihing mananatiling aktibo ang silangang bahagi ng ating monitoring area sa mga susunod na araw at linggo. Ibig sabihin, habang humihina at papalayo si Francisco at habang si Higos ay papasok naman sa PAR at lalabas din, hindi pa rin natatapos ang tropical activity na pwedeng makaapekto sa bansa sa mas mahabang panahon. Kaya sa mas malawak na pananaw, ang weather pattern ay nananatiling pabago-bago at sensitibo sa mga bagong development sa silangan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.